At ang balita natin ngayon, siguro alam na ninyo na itong si Robert Bolick ayon doon sa mga reports ay interesado na umalis dito sa NLEX Road Warriors. At ang balita natin mukhang itong San Miguel Beer daw ay susubukan na mag-offer dito sa NLEX para makuha ang nasabing player. At base dito sa mga reports na lumalabas mukhang ang willing daw ibigay ng San Miguel dito kapalit ni Robert Bolick ay itong si Mowala Tautua o kaya naman baka isama nila itong si Jeron Teng at isang first round draft pick. Yan daw ang i-offer ng San Miguel Beer dito sa NLEX Road Warriors kapalit ni Robert Bolick. Sa ngayon kasi masasabi natin na medyo nasa disadvantage itong NLEX dahil kung si Bolick mismo ang gusto nang umalis, medyo kailangan nilang makipag-usap talaga sa iba't ibang mga teams dahil syempre maapektuhan sila dito sa magiging performance ng koponan kung si Bolick talaga ay hindi na masaya dyan. Kaya hindi na ako magugulat kung sakasakali nga na ito si Robert Bolick talaga ay mapunta dito sa SMC at sa SMB in particular. Kasi ang San Miguel ngayon naghahanap ng isa pang point guard na pwedeng ipares dito kay Wamit Yongson at mukhang si Robert Bolick na nga yung magiging magandang option dyan. Kaya kung sakasakali na makuha ng San Miguel Beer itong si Robert Bolick, lalakas itong tandem nila ni Wamit Yongson sa backcourt. Ngayon, medyo malaking kawalan sa SMB kung ito si Tautuba ang i-trade nila. Kung si Teng, medyo okay pa. Pero kung ito si Tautuba, medyo matindi yan. So, kung mawawala nga ito si Bigmo, kinakailangan ng San Miguel na kumuha ng ibang mga center na pwede nilang magamit. Dahil sa ngayon, alam natin na kinakailangan ng backup ni Junmar Fajardo. So, malamang nga kung aalis itong si Tautuba para dito sa Robert Bolick trade, kinakailangan kumuha ng San Miguel ng isa pang big man na kanila nang magagamit. At ang isa pa nating balita ngayon ay tungkol naman dito sa sister team ng San Miguel, ang Barangay Ginebra. Lumalakas na yung ugong-ugong na baka itong si Kaylan Tiongson ay mapunta na dito sa Gene Kings at pumayag na itong si Coach Yeng Giao sa isang posibleng trade. Ayon dito sa mga insiders sa kampo ng Ginebra at ng Rain or Shine Elasto Painters, ang isa daw kinukonsiderang option ngayon nitong Barangay Ginebra base dito sa mga reports ay baka i-trade nila itong si Jeremiah Gray at isang first round draft pick dito sa Rain or Shine kapalit nitong si Kaylan Tiongson. Kung sakasakali nga na matuloy ang nabanggit na trade, sigurado na magiging maganda yan para dito sa dalawang koponan dahil alam natin na mahuhusay naman yung mga nabanggit na players. So if ever mangyari yan, sa tingin ko magiging mas malakas talaga yung mga koponan dito pareho. Si Tiongson hard worker yan sa rebounds at sa depensa na magagamit ng Ginebra. Samantala naman ito si Jeremiah Gray scorer yan na po pwede talaga para dito sa kanilang koponan lalo na dito kay Coach Yeng Giao. Alam nating lahat na bilang independent team, itong ROS ay hindi basta-basta papayag yan sa mga kung ano-anong trades na lamang. Kaya wag na tayong magulat kung sakali nga na itong si Kaylan Tiongson at Jeremiah Gray ay matuloy dahil quality player naman yung i-offer ng Barangay Ginebra. Alam nating lahat na kinakailangan ngayon nitong Rain or Shine Elasto Painters nung talagang player na magiging malakas at magagamit nila. At ito namang Barangay Ginebra, ganyan din ang sitwasyon. Kaya nga sa tingin ko parehong teams ay makikinabang kung sakasakali na matuloy ang nabanggit na trade. Kaya ito ay masasabi natin na win-win para dito sa dalawang koponan na magiging involved dito. Kaya aaprubahan ito sigurado kaagad-agad ni Commissioner Willie Marcial kapag ito'y pinadala na. At ang isa pang team na pwedeng gumalaw ngayon base dito sa mga reports ay itong Converge Fiber Xers. Base dito sa mga lumalabas na mga bali-balita, mukhang ito raw si Coach Franco Atienza, Assistant Coach Delta Pineda at yung iba pang mga nandiyan sa Converge Fiber Xers ngayon ay ready na gumawa ng hakbang para masiguro na itong kanilang roster ay magiging mas malakas sa mga darating pa na mga conferences. Hindi lang itong Philippine Cup ang tinitignan daw ngayon nitong si Delta Pineda, kung hindi maski na yung pang mga ibang conferences na darating. Kaya sa ngayon daw mukhang ready sila na mag-trade ng iba't ibang mga players. Katulad na ito sila first round draft pick Jeyo Ambohot at alam natin na ito sila Patrick Magdenberg ay baka i-trade na rin. At itong sila Brian Santos, King Caralipio at yung iba pa.
Ang medyo problema kasi sa Converge, ang gusto ng mga teams makuha sa kanila ay isa doon sa kanilang starting five. Ito si Arana, si Baltasar, si Shawnee Winston, Alex Stockton at Jordan Heading. Understandably naman, itong Converge ayaw na i-trade yung kahit isa doon sa lima dahil yan yung pinakamalakas nilang starting five. Ang problema nga lang kung gusto ng Converge na magkaroon ng mas malakas na bench, kinakailangan talaga nila na bitawan yung mga ilan doon sa mga nabanggit. So yan ngayon ang masasabi nating dilema ng Converge Fiber Xers. So if ever na mangyari nga ito, kinakailangan talaga nating sabihin ng gawa ng paraan yan kung ikaw ang Converge para masiguro na yung makukuha mong player talaga ay malakas at magbibigay ng lalim dito sa bench nila. Pero ang dilema nga ay paano mo magagawa yan kung hindi mo ibibigay yung isa doon sa mga starters. Kaya iyan ngayon ang masasabi natin na problema ng Converge. At napag-uusapan yung mga sabihin na natin medyo komplikadong sitwasyon. Itong kay Mikey Williams daw ay marami pa rin mga teams ang nagkaka-interes na makuha ang nasabing player. At kabilang na raw dyan, of course alam natin na itong SMC gustong makuha to si Mikey Williams at ang Converge. Pero ano nga ba ang posibilidad kung saan mapupunta si Mikey? Sa tingin ko talaga ang pinaka-likely na mapuntahan yan either SMC or Converge. At pagdating sa SMC, sa tingin ko baka ito si Mikey Williams mapunta yan either sa San Miguel or Magnolia. Sa tingin ko hindi na yan mapupunta sa Ginebra dahil mukhang okay na yung point guard situation nila ngayon. If ever kukuha ng bagong point guard si Coach Tim Cone, malamang si Chris Newsome yan, hindi si Mikey Williams. Ngayon dito naman sa Magnolia, dyan pwedeng kunin itong si Mikey Williams kasi nga alam natin medyo matanda na yung guard situation nila pero siguro kasi gumaganda na ang laro ni Peter Alfaro at ni Jerome Lastimosa so baka yan ang future ng Magnolia dyan. At baka naman itong San Miguel, yan ang malamang puntahan talaga ni Mikey dahil alam natin matanda na si Chris Ross at hindi naman magiging permanent backup dyan si Chris Rosales. So malamang nga itong si Mikey Williams either sa San Miguel o sa Converge na yan mapupunta. So yan ang aabangan ngayon ng maraming mga fans ng PBA kung kailan ito mangyayari. Sigurado tayo na willing nang makipag-negotiate yung kampo ni Mikey Williams dahil ang tagal nang wala ni Mikey dito sa PBA. Maski na yung salary niya, kaya ngayon ang pinag-aaralang mabuti nitong Barangay Ginebra, San Miguel, Magnolia at TNT at syempre ng Converge. Kaya kung sakasakali nga na matuloy na yung paglipat ni Mikey Williams, asahan natin na magkakaroon ito ng malaking pagbabago doon sa mga nabanggit na koponan kahit saan man siya doon mapunta dahil maliwanag naman na kaya pa rin ni Mikey Williams na mag-contribute ng puntos. Shout out kay Romeo Conchada, kay RG Bueno at Dalina family, kay Joshua Giray Espejo at Rosales family, kay Anthony Alon. Binabati din natin si Katsakino Dukusin, Malyari Mascarinas, Dalmacio de Guzman, si Dexter Domer, si Enju, si Michael D. at ang iba pa nating mga taga-subaybay.